alam mo yung committee ni Congressman Chua, talagang witch hunt eh. Naghahanap sila ng pwedeng makaso sa impeachment. Masakit rin marinig na hindi handa ang Pangulo, na wala siyang alam. Para lumalabas, napakamateryoso ni Pangulong Marcos. He cannot detach away from what he has compared to President Duterte. Probably iba ang sabi very toxic. Hindi naman nanggaling yung toxicity sa Vice Presidente. Again, babalik ako, 2 taon siyang tahimik. Doon sa pumupuna sa demeanor niya, kung ikaw ay 2 taong tahimik, pagkatapos every budget cycle, ang pinupukol ay yung Confidential and Intelligence Fund. At nagkaroon na nga ng committee sa House na talagang hinahanapan alam mo yung committee ni Congressman Chua, talagang witch hunt eh. Naghahanap sila ng pwedeng makaso sa impeachment. Di ba ang usually experience natin sa impeachment, fina-file yun. Pwede ng isang miyembro, pwede ng isang outsider, pero na-research mo na kung ano yung charges. Ito, ang ginagawa doon sa committee ni Congressman Chua, hinahanapan. Ano pa yung grounds na pwede nating magamit? So ngayon, bago yan. Kasi usually, pumapasok lamang ang Kongreso sa ganyang usapan pag meron ng impeachment complaint na na-file. So makikita mo dito, arising from the committee hearing of the good government and public accountability could possibly be the charges that will be used by whoever will file. My sense is it will be a member who will file para gumulong na. Yun nga lang, yung timing, yung sinasabi mo, pumapasok ba tayo sa ibang arena, naandyan na yung naghahanda sa kampanya eh. So politicized talaga. Ang impeachment ay isang political tool, pero dahil naghahanda ka na para sa kampanya, mas lalong iigting ang politika. It can work both ways, no? Ang problema sa administrasyon, sila ang nagsimula nito, na ang tingin ko, it is a witch hunt, a fishing expedition. Hindi defined ang end goal, at walang exit strategy. Kung titingnan natin, alam mo, mahalaga sa politika na parati ka may exit strategy. Kung magkagipitan, saan ako lalabas? Kung maayos, paano natin tatapusin ito? Yan ang problema ng Quad Committee at ng committee ni Congressman Chua. Kasi hindi mo alam hanggang kailan yan dadaloy, hanggang kailan iipitin ang napakaraming tao dahil dyan sa pag-cite sa contempt, no? Kaya napaka labo in the sense na what are you trying to prove? At ano yung end goal? Ma'am, anong dating sa inyo nung kinuwento ni VP Inday yung tungkol sa relo? It turn out, marami naglipa na ngayong video na yung pala ay sa PMA. Oo, alam mo, kanina lang, nag-check lang ako ng yung isang social media channel, bumulaga sa akin yung pala yun. At alam mo, ang nakakatuwa sa social media, ang gagaling nung iba na magtago ng mag-grab ng picture, pero muna pagsama yung larawan ng Pangulo at larawan ng ating Pangulo, kung saan yung dating Pangulo nagbigay ng relo sa isang graduate at yung pangalawa kung saan tinanong lamang at hindi pinansin. So ako akala ko graduation yun ng ng sa eskwelahan, yung pala PMA. Nakakalungkot dahil makikita mo yung pagkakaiba nila.
Ang isa nagtanong, bakit kailangan mong, 'di ba, why should I give you my watch? Yung isa, well, kaabog-abog, binigay lang talaga yung relo. So, napaka-interesting na citation, at natatandaan ito ni Vice Presidente sa dami nilang times na magkasama, sa dami nilang pinanggagalingan ng mga events at gathering, bukod tangi na natandaan niya yan. So, I guess, makikita mo hindi talaga sila magkakilala at sa bawat okasyon na magkasama sila, inoobserbahan ni Vice Presidente. So, sa tingin ko, yung 2 taon na pananahimik niya, napakahirap kasi meron siyang mga dalang kim-kim, hindi naman sama ng loob, pero kim-kim na parang yung sinasabi niya, hudyat ng karakteristik ng isang tao. At para mo malaman yan during the time na naninilbihan ka, mahirap yung dala-dala. Opo ma'am, lalo sa kampanya, sinabi niya rin na nung nasa daw sila, campaign trail, meron daw inabot yung isang ale kay then frontrunner BBM, tiningnan lang, para hindi mapahiya yung ale, kinuha niya yung papel. It turned out na may request na 5,000 na assistance. Yung the little thing that counts ba? Yung sinabi kong ni V, parang dating sa akin nun ma'am, kung nakukuha mo itong mga detalye na maliliit o yung mga request na maliliit, mapagbibigyan mo, how much more yung mga malalaking mga pagtitiwala? For example, the presidency, ma'am. No, alam mo, MJ, very telling yung mga examples na binigay ni Vice Presidente. Katulad nga ng sabi ko, it shows about character, no? It shows about how you truly love the Filipino and how you truly love the country. Kasi kung yung maliliit na bagay na 5,000 lamang, hindi mo papansinin at nakatuon ka lamang sa mga dambuhalang negosyante, doon parang niyang sinasabi na hindi niya actually kino-conclude. She is leaving certain things hanging for those who are watching to make their own conclusion. Kung ako nung narinig ko yan, ang immediately, di ba, marami naman ako nakita ng politiko na may pag inabot, kinukuha. Whether you read it or not, that's your own character. Pero sa iba, tinanong pa niya, may number ba? So ito yung tao, yung concern to the public, defines her persona vis-a-vis a president who is so detached from the ordinary Filipinos and who wouldn't be bothered by those things. Sa akin, telling yun. Kasi kung ganun ka pa lang nung nangangampanya, paano ka sa governance? Masakit rin marinig na hindi handa ang Pangulo, na wala siyang alam. Sa tingin ko yun, sa mga governance people, sa mga nag-aaral ng political science at public administration, masakit pakinggan yun. Kasi in effect, may hinalal tayo na hindi handa. Na una-una walang concern, pangalawa, di ba sinabi ni Vice Presidente, hindi natin alam kung ano ang kanyang plataforma, hindi natin, at babalikan ko nung eleksyon, may nagtanong sa kanya yung platform, alam ko handang-handa yung kampo nila nung nagkaroon ng meeting para sa discussion ng governance platform, yung mga staff niya, karamihan taga Davao, na-shock dahil hindi naman nila pinag-usapan at pinasabit lang yung folder. And after that, wala nang platform na pinag-usapan, nauwi na lamang sa yung sinabi niya, sama-sama tayong bangon. No? So, babalik ulit tayo dun sa campaign. Para niya sinasabi na kung ang kampanya nyo, promiso lang at walang detalye, at mahirap tayo talaga. Again, ginamit na naman niya yung word na budol.
So pag tingnan mo to, marami kang hihimayin dun sa 2 hours na pag-uusap niya. At sinabi rin niya na next week na lang. So I guess baka magiging regular ito. Po, ma'am, balikan ko lang yung sa relo. Dahil, di ba, binigyan niya is kakagraduate lang sa PMA. Sino ba yung mga PMA? Yung mga leader sa Armed Forces of the Philippines. So, usapin po yan, ma'am, ng pagpapahalaga sa buhay ng tagapagtanggol ng konstitusyon ng Republika, ang AFP. Sa ganong kaliit na detalye, ma'am, harang iba ang dati. Tingnan mo, ma'am. Oo, at saka parang lumalabas napaka-materyoso ni Pangulong Marcos. He cannot detach away from what he has compared to President Duterte. Probably it's a function of mahal yung relo niya at kay Presidente Duterte hindi. Pero hindi yun ang tinitingnan natin. Ang tinitingnan natin, you're the anong tawag dito, Commander-in-Chief. It's a graduation, and this graduating are probably now junior officers. So napaka-telling yung mga sinasabi niya kasi bumabalik uli dun sa issue na mahal mo ba talaga ang Pilipinas? Mahal mo ba talaga ang Pilipino? Kaya mo bang magbigay para sa bansa? I mean, marami siyang linagay doon ng mga symbolical examples to prove to everyone that hindi ito yung leader. I mean, may nag-ask pa kung i-rate mo siya, nasaan. Yung freewheeling na ganon,